Ito ay pangatlong linggo na ng pag-aaral natin sa John 15, verse 1. Ito ay maabot ito ng hanggang verse 17. Pero ang tinalakay lang natin ay verse 1 hanggang verse 8. So sa linggo ito ay papasadahan natin hanggang verse 17 dahil next Sunday ay sasamuna uli ako. At salamat nakatatlong linggo ako sa inyo. Nawa ay naintindihan ninyo ang John 15 verse 1 hanggang verse 8. Dito, yung mga nakaraan ng ating pinag-aralan ay kung kayo ay manatili sa akin, sabi na, at ako ay sa inyo. Ayun, maliwanag yun. Sabi sa verse 4 yun. Sabi doon, kung inyong basahin sa verse 4, manatili kayo sa akin at mananatili din ako sa inyo. Maliwanag yun. Kondisyon yun, manatili kayo sa akin at manatili rin ako sa inyo. Kung hindi kayo nananatili sa Kanya, siyempre, hindi rin siya mananatili sa inyo. Sabi nga ng kausap ko nung isang araw, na ayaw ni Pastora na magsilba, medyo busy raw lagi. Ako, sumagot naman ako. Ako, sister, isa na ibig sabihin niya, sabi ni Lord sa'yo, kung interesado ka sa akin, interesado rin ako sa'yo. Kung hindi ka interesado sa akin, hindi rin ako interesado sa'yo. Ganun lang yun eh. Kaya, kung mananatili kayo sa akin at merong akin, kung mananatili kayo sa akin, sabi nga, at mananatili din ako sa inyo. Kondisyon nyo. Kung hindi ka mananatili, hindi rin sa mananatili. Then, ito ang tinutukoy dito ay yung relasyon. Yung relasyon ng puno at ng sanga. Kung inyong papansinin, yung sanga, matindi ang kapit sa puno. At kung sino yung pinakamatakaw simipsip ng sustansya, ito yung punong lumalaki. Ito yung lumalago at ito yung nagbubunga. Kaya, ang dahilan kung bakit inuutosan tayo manatili sa Kanya upang manatili rin siya sa atin, isa lang dahilan upang tayo ay magbunga. Alam naman ninyo, ang sabi dito sa verse 2, inaalis niya ang bawat sanga hindi nagbubunga. Yan, maliwanag yun. Inaalis niya ang bawat sanga na hindi nagbubunga. At ito'y tinalakay na natin ng mga nakaraan. Then, ang pangatlong sinabi na rito ay sa verse 7. Kung nananatili kayo sa akin at nananatili sa inyo ang aking mga salita. Yun naman. Kondisyon na naman. Kung mananatili kayo sa akin at nananatili sa inyo ang aking salita, then sabi na rito, hingin ninyo ang anumang nais ninyo at ibibigay iyon sa inyo. So, sa paghingi natin, okay, napag-aralan natin yung humingi ka at ikaw ay bibigyan. Sapagkat ang lahat ng humihingi ay tumatanggap. Pero may kondisyon dito. Sasagutin yung panalangin mo kung una, nananatili ka sa Kanya at yung Kanyang salita ay nananatili sa inyo. Ibig sabihin, yung salita yun yung sustansya na sinisip-sip ng sanga. Kasi isa lang naman ang ibinibigay sa atin ng Panginoon eh. Isa lang. At yung isang ibinibigay sa atin ng Panginoon, doon ang gagaling yung ating kaligtasan. Isa yun. Ano yung sinisip-sip natin? Yung salita ng Diyos. Ngayon, kapag tayo ay matakaw, interesado, ganadong sumipsip ng salita ng Diyos, ang sabi sa Romans verse 1 o chapter 1 verse 16, ang kapangyarihan ng Diyos para sa kaliligtas ng tao ay ang salita ng Diyos. So the only power
power of God for the salvation of anyone is the Word of God. So, hindi ito relihiyon, hindi relihiyon na magbibigay ng kaligtasan, kundi ang Panginoon. Ngayon, ano ang kapangyarihan ng Diyos sa pagliligtas ng tao? Isa lang kanyang kapangyarihan, yung kanyang salita. Yun yung sustansya na sinisip-sip ng sanga. Kaya, kung nananatili kayo sa akin at nananatili sa inyo ang aking salita, pangalawa, yung kasagutan. Humingi kayo sa akin at ibibigay ko sa inyo. So, kung hindi kayo, yung ibig sabihin, yung ibibigay ko sa inyo, ito yung buhay. Kung mahina kang sumipsip, wala kang ganang sumipsip, bihira kang sumipsip ng sustansya, o medyo direksyon natin, kung mahina kang makinig, bihira kang makinig, wala kang ganang makinig, hindi pwedeng humingi sa Kanya. Maliwanag? Amen. Kasi sa atin, mahilig lang tayong humingi. Pero ayaw nating manatili sa Kanya. Mahina tayong sumipsip ng Kanyang salita. Kaya unfair kay Lord yun. Kailangan ang kondisyon, kung matakaw kang sumipsip, kung matakaw kang makinig, matakaw kang mag-aral, matakaw kang pagbulay-bulayin mo yung Kanyang salita, hingin mo ang gusto mo at ibibigay sa'yo. Yan ang pangatlo sa verse 10. Kalagay doon. Sabi doon, kung tinutupad ninyo ang aking mga utos, mananatili kayo sa aking pag-ibig. Yun yung pangatlo, pananatili sa kanyang pag-ibig. Then sabi niya, tulad ko, tinutupad ko ang mga utos ng aking Ama at ako nananatili sa kanyang pag-ibig. Napag-aralan din natin yun na ang link, ang connection para makakunikta tayo kay Lord ay pag-ibig. Kaya sabi na, mahalin niyo ako ng buong puso, ng buong isip at buong lakas. Pag-ibig ang dahilan para tayo makakunik sa Kanya. Okay. So ngayon, ang ating pag-aaralan yung pangatlong yugto, part number 3. Ito yung ating tema. Whatever you ask in my name, the Father will give you. Ibig sabihin lang, whatever, kahit ano ang inyong hihingin. Ito, yung salitang kahit ano, kahit na sasakyan, kahit na bahay, kahit na lote, kahit ano. Whatever you ask in my name, the Father will give you. Sabi na natin, in my name. In my name. Okay. Ibig sabihin nito, sa ating pananalangin, kanino ba natin ina-address yung ating panalangin? Pag tayo nananalangin, sino yung dapat nating kinakausap? Ang Diyos Ama, si Isus Kristo, o ang Holy Spirit? Tama? Nananalangin kayo, baka iba yung kinakausap nyo sa panalangin. Sino ang dapat natin kausapin pag tayo nag-pray-pray? Yan? Sila. Tayo, ano yung mga alalay? Tama? Baka mamaya, nag-pray-pray kayo, mali yung address. Baka hingi kayo lang hingi. Akin. Hingi kayo lang hingi. Sa halip na humingi kayo sa tama, abay hinihingan nyo. Kaya hindi dumarating yung sagot. Sino? Kanino? Kanino tayo dapat? Kanino natin i-address sa ating panalangin? Jesus Christ. Ha? Ano sagot? Father. Kay Jesus. Ayan yung sagot, no? Father, receive my Father. Whatever you ask. Okay, di ba? Sabi ni Isus Kristo, ganito kayo mananalangin. Ama namin na nasa langit.
So dapat ang address ng panalangin natin sa Ama. Kaya sabi niya, whatever you ask. Ngayon, pag kayo hihingi kayo sa pamamagitan ng pangalan ni Jesus. Kaya nga, whatever you ask in my name. Kaya parang ganito Ama namin na nasa langit, sa pangalan ni Jesus. Blah, 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 ito na hiningin mo. Kaya tapos mo humingi, isasara mo na sa pangalan ni Jesus, Amen. Ganun dapat ang prayer. Baka kay Jesus kayo humihingi. Ang sabi ni Jesus, in my name. Parang ganito Ito yung Ama, ito yung Anak, ito yung Espiritu Santo. Pag tayo yung nananalangin, tinatanggap ng Holy Spirit. Dahil ang Holy Spirit kasama natin. Dadalhin na kay Kristo. In my name. Pagdating kay Kristo, si Kristo naman magsasabi sa Ama. Sasagot ang Ama sa Anak. Sasabihin ng Kristo sa Espiritu Santo, siya naman na magdadala sa atin ng kasabutan. Yun yung takbo ng ating panalangin. Kaya, huwag ninyong kalimutan ng Holy Spirit. Siya lagi ang ating kasama. Liwanag? Okay, ulit tayo. May 26. Okay. So, sabi dito sa John 15, verse 16, tignan niyo napakahalaga yung bawat talata Hindi ninyo ako pinili. Kasi, pag tayo pipili, sigurado magkakawali tayo. Kaya sabi na, hindi ninyo ako pinili, kayo ang pinili ko. Kasi kung tayo pipili sa Kanya, baka may palit natin si Maria. Baka may palit natin kung sino-sino santo. Kaya siya ang pumili sa atin. Ngayon, mapalad kayo dahil pinili kayo ng Panginoon. Amen. Pero may dahilan. Bakit kayo pinili? Ito yung dahilan. Pinili ko kayo, sabi, para ano? Upang tayo ay pakinakas. Yan. Pangalawang dahilan, upang pangatlo dahilan, upang ang pamilin nyo sa Ama sa aking pangalan ay bibigay sa inyo. yan. Ulitin ko. Hindi ninyo ako pinili, kayo ang pinili ko. Di ba? Ang sarap pakinggan, no? Tayo ang pinili. Sa isang tambak, sa dami ng bilyon tao. Imagine mapalad ka, pinili ka ng Panginoon. Amen. Ngayon, may dahilan kung bakit ka pinili. At pinili ko kayo upang kayo ay magbunga. Natalakay natin, ano ba yung bunga? Yung bunga, kapag tinanggap natin ang Panginoong Kristo sa ating buhay, ang Holy Spirit ay nanahan sa atin. Ngayon, ang trabaho ng Holy Spirit, siya yung nagkukonvict. Habang nakikinig tayo ng salita ng Diyos, o habang sumisip-sip tayo yung sanga habang sumisip-sip tayo ng sustansya na walang iba kundi salita ng Diyos, yung salita ng Diyos ang siyang naglilinis sa atin. Kaya sabi sa verse 3, nilinis na kayo ng aking salita. Di ba na? Ano yung nililinis? Inaalis yung mga masasamang ugali. Inaalis yung ating pagmamataas. Inaalis yung ating pagmamarapon. Inaalis lahat yung hindi, yung sanga na hindi karapat-dapat. Nililinis tayo ng kanyang salita. Hindi tayo malilinis ng panalangin. Hindi tayo malilinis ng pag-awit. Ang lumilinis lang sa atin yung kanyang salita na ating sinisipsip, na ating ginagawa. Yung sabi doon. Ngayon, dahil nasa atin ang Holy Spirit, nagbubunga yun. Ano yung kanyang bunga? Pag-ibig. Love. Ngayon, yung love na yun ay nagbubunga.
Ano yung kanyang bunga? Kagalakan, kabaitan, kagalangan. Ito yung bunga ng love. Yun yung unang bunga. Pangalawang bunga ay yung mga nadadala nating tao sa Panginoon. Kaya, ang sabi doon, naluluwalhati, nabibigyan parangal ang Ama kapag tayo nakakapagdala ng bagong kaluluwa. Pangalawang bunga yun. Dahil ang pangatlong bunga, yung lagi nating pinupuri ang ating Ama. Okay. Pinili kayo kasi ang Panginoon, di ba sabi sa John chapter 4, the Father is still looking for someone who will worship Him in spirit and in truth. Pinili tayo ng Ama para magpuri sa Kanya. Yun ang dahilan. Yun yung mga bunga. Pag nagawa mo yan, anuman hingin ninyo sa Ama, sa ating pangalan, ay ibibigay sa inyo. Okay, pag sinabi mo, Ama, bigyan mo nga ako ng bahay at lupa. Sabi ni Lord, okay, walang problema. Sa akin, walang imposible. Di ba yung ginamit natin? Walang imposible sa akin. Kanya lang, may bunga ka ba? Yun yung kondisyon eh. O sinabi ko na sa inyo yung bunga. Baka sabihin nyo, ang nakikita lang ni Lord na bunga sa iyo ay yung bungang araw. Yung bunga sa mata. Hindi tatanggapin ni Lord yun. Kailangan, yung bunga, yung pag-ibig ng Diyos na sa atin. Maliwanag ba? Amen. Kasi kung nasa iyo pag-ibig ng Diyos sa atin, mawawala yung salitang ako. Mawawala yun. Kasi habang nasa atin yung salitang ako, maraming problema yan eh. Bakit? Kasi kung ikaw ay nabubuhay pa rin sa iyong sarili, ganito tayo lagi. Sinaktan mo ako eh. Kaya galit ako sa iyo. Pero kung wala na yung ako, saktan ka man, walang problema. Dahil ang kapalit, sinaktan mo ako, pero mahal pa rin kita. Love. Yun yung bunga ng love. Kasi ang dami kong problema eh. Kaya hindi ako masyado nakakatutok kay Lord. Ako, ang dami kong problema. Alisin mo yun. Yung problema, kay Lord yun. Ipalit mo lagi kay Lord. Alisin nyo yung ako. So, ang tawag doon, selfless love. Tingnan nyo, wala kang problema. Pag inalis nyo yung ako, wala kang alalahanin. Kaya, tuloy tayo. Kaya kung humingi kayo, tsakin ninyo may bunga. Okay, ito yung tatlo na ating conclusion ng pag-aaralan itong huling Sunday na ito. Mahaba ito eh. Mga umaabot ito ng series 10. Pero hanggang series 3 lang muna tayo. Okay, natalakay na natin yung kung mananatili kayo sa akin at ako sa inyo. Yun yung verse 4 and 5. Ngayon, kung mananatili kayo sa akin at ang aking salita ay manatili sa inyo, nasa verse 7 yun. Kung mananatili kayo sa akin at ang pag-ibig ko ay mananatili sa inyo, nasa verse 10. Papasadaan natin itong tatlong ito. Para review yung number 1, then tutuloy tayo sa number 2 at saka number 3. Tandaan nyo, itong tatlong ito, yung formula, yung hingin ninyo ang lahat. Sa pangalan ko, ibibigay sa inyo natin akin naman. Okay, number 1. Kung mananatili kayo sa akin at ako sa inyo, okay, ano mangyayari? Ito yung teksto natin. Manatili kayo sa akin at mananatili din ako sa inyo. Kondisyon ito, ulitin ko, kondisyon. Kung hindi kayo nananatili sa Kanya, hindi rin mananatili siya sa atin.
Kaya, ang ibig sabihin nito, masyadong serious ito eh. Pag itong usapan na ito, yung kondisyon na ito ng Panginoon. Kasi ang Panginoon, siloso eh. Kung basa natin sa Exodus chapter 20, ang sabi nga doon, I am a jealous God. Siloso ang ating Diyos. Bakit siya siloso? Kasi dumarating po minsan yung araw na mamimili tayo. Siya ba o yung plano mo? Ngayon, kapag pinili mo yung plano mo, sinasaktan mo ang Diyos. Parang sinabi mo, Lord, hindi ka priority ngayon. Dahil meron akong lakad na importante. Siluso ang ating Panginoon. Kaya meron yung manatili kayo sa akin at mananatili din ako sa inyo. Kaya kailangan maging serious sa ito. Itanim ninyo sa inyong isipan, siloso ang Panginoon. Amin ba? Yung araw ng Sunday, kay Lord yan. Kapag iba ang ginawa mong priority, hindi siya nagdaramdam ang Panginoon. Siloso nga siya. Kaya sabi na doon, I am a jealous God. Kapag kasinunod nyo ako, sabi nga, magpapalain ko kayo hanggang sa ika-4 ng henerasyon. Pero kung iba ang inyong sinamba, susumpain ko kayo hanggang ika-4 na henerasyon. Well, sa panahon natin ngayon, tinubos na tayo ng Panginoong Kristo. Hindi na tayo susumpain. Kanya lang, nagdaramdam. Yung first love nawawala. Okay? Then, sabi niya, hindi magbubunga sa langit dinanatili sa puno, dahil din naman, hindi kayo magbubunga kung hindi kayo manatili sa akin. Sa 5, ako nga ang puno ng ubas at kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin at ako sa kanya, ang kulit ng Panginoon. Inuulit niya lagi ito. Bakit? Kapag nakita nyo sa versikulo, yung paulit-ulit na binanggit, napaka-importante ito sa Diyos at saka sa atin. Napaka-importante. Napaka-halaga. Parang tayo ngayon, pagka inulit-ulit mo yung instruction mo sa iyong anak, napakahalaga yun. Importante yun. Para sa kanya yun. Kasi, noong pinag-aaral namin yung mga anak namin sa Manila, lagi kong sinasabi sa panganay, lalaki panganay eh, alam mo yung mga lalaki, at nasa Manila, medyo hindi mo nababantayan, medyo delikado yung buhay. Nandiyan yung barkada, nandiyan yung bisyo. Ang biling ko lang naman sa kanya, gusto ko lagi nasa loob ka ng church pagdating ng Sunday. Siyempre, mahirap. Pag sinabi na, oo, lagi, nandun ako lagi, mahirap patunayan yun. Kaya sinabi ko sa kanya, okay, bumili ako ng yung recorder. Yung recorder, ito yung mga black tape, i-record mo yung preaching, bibos konti. Every Sunday, lagyan mo ng date. Abay, pagka pumupunta ko doon, ito na yung mga date, ito na yung mga tape, tinitignan ko, walang absent, nasa church ka. Inuulit ko yun, huwag mong kalimutan, gusto ko lagi nasa church ka, every Sunday. Bakit? Bakit? Hindi mo na kailangan ng instruction eh. Hindi mo na kailangan bilhin, huwag ka manigarilyo, kuminom ng alak, huwag ka mababae, habang nakikinig ng salita ng Diyos ang isang tao. Yun ang naglilinis sa Kanya. Yun ang nagtutuwid sa Kanya. Ganun na kasimple yun. Ganun din sa atin. Tandaan nyo, siloso ang Diyos. Kaya sabi niya, ang nananatili sa akin at ako sa Kanya, ang siyang nagbubunga ng sagana sapagkat wala kayong magagawa kung kayo'y hiwalay sa akin. Ang liwanag yun, sapagkat wala kayong magagawa kung kayo'y hiwalay sa akin. Okay, may nagagawa ka, trabaho ka eh. Pero, kung baga sa palay, tulyakin yun. Ang pag, ibig sabihin ito. Walang kwenta kay Lord yun.
yun ay pang sarili mo lang. Yes. Okay? Ano ang bunga kapag tayo nanatili sa Kanya? Unang bunga, tumitibay at tumatatag ang buhay natin kay Kristo. Yun yung bunga. Pag tayo nanatili, yung relasyon, habang tayo ay nakikinig, habang sinisip-sip natin ang sustansya ng salita ng Diyos, tumitibay at tumatatag ang ating buhay sa Kanya. Yun yung sabi sa Matthew 7:24. Sabi doon, kaya ang bawat nakikinig at nagsasagawa, ayun, may dagdag na yun. Hindi na lang nakikinig, ginagawa na. Nang masalita kong ito ay matutulad siya sa isang taong matalino na nagtayo ng kanyang bahay na ang pundasyon ay bato. Umulan ng malakas, umaha at binayo ng malakas ng hangin ang bahay na iyon, ngunit hindi nagiba sapagkat nakatayo iyon sa bato. Ano yung ibig sabihin ng umulan ng malakas? Dumating ba ng malalaking problema? Dumarating ba ng malaking habon sa buhay? Distress, stress, anxiety. Hindi siya natitinag. Bakit? Nakatayo sa bato. Sino yung bato yun? Salita ng Diyos. Hello? Kaya ang bunga, kung tayo nananatili sa Kanya, tumitibay at tumatatag ang buhay natin kay Kristo. Lumalaki ang ating espiritu. Ibigay ko na sa inyo yung ilustrasyon noong nakarang linggo. Kapag sabi ko nga, yung katawan natin, ang pagkain ay yung kanin, merienda, ulam. Ang pagkain ng ating kaluluwa ay yung katalinuhan na ating natututunan sa paaralan, sa dyaryo, sa pagkikinig ng mga balita. At ang kinakain naman ng ating espiritu ay ang salita ng Diyos. Kaya kung bihira ka makinig, kaya kung iyong espiritu, hindi kanya dalhin sa langit. Hindi kanya tayo dalhin sa presensya ng Diyos. Kung mas malakas, mas malaki yung katawan, ang katawan natin, pang-impyerno yan. Kaya kailangan ng Espiritu yung ating napapalaki para siya magdadala sa atin sa kalangitan. Kaya napakahalaga na nakikinig tayo lagi at ginagawa natin yung salita ng Diyos. Okay, bunga number 2. Kapag nananatili sa Kanya, tayo ay lalago at nagbubunga. Lalago ang iyong pananampalataya. Na nagsabi sa Romans 10:17, kaya ang pananampalataya ay bunga ng pakikinig at pakikinig naman ay bunga ng pangangaral tungkol kay Jesucristo. Kaya napakahalaga yung salita ng Diyos. Ito lagi yung dinidiinan. Ito lagi yung sustansya. Kaya ang taong hindi nakikinig, walang interest, walang gana makinig na salita ng Diyos, wala siyang sustansya sa buhay. Naliwanag ba? Yes. Ang sabi pa nga doon sa Hebrew 11:6, without faith, it is impossible to please God. Ngayon, ang pananampalataya, ito lang yung tanging kamay natin para maabot yung kasagutan ng ating panalangin. Para maabot yung milagro ng Diyos sa ating buhay. Yun yung faith. Kaya napakahalaga makinig tayo para magkaroon tayo ng pananampalataya, para tayo lumago, maging matatag, at magbunga. Sabi pa sa Matthew 17:20, because you have so little faith. Maliit lang na faith ito. Truly I tell you, if you have faith as small as mustard seed, ang liit buto ng pechay, mustasa, you can say to this mountain, move from here to there, and it will move. Nothing will be impossible for you.
Kung mayroon tayong pananampalataya, nothing is impossible for us. Kaya napakahalaga yung makinig ng salita ng Diyos. Okay. Pangalawa, kung mananatili kayo sa akin at ang aking salita ay mananatili naman sa inyo. Sabi sa John 15:7, kung mananatili kayo sa akin at mananatili sa inyo ang aking mga salita. Binibigyan niya ng din ito. Kasi ang salita at siya iisa. Maliwanag ba? Parang inuulit ko dito ng Panginoon eh. Yung salita, ang sabi sa John chapter 1 verse 1, nung simula ay may salita, at ang salita ay nasa Diyos, at ang salita ay Diyos. So, itong salita na ito, walang iba kundi si Jesu Cristo din. Kanya lang, binago lang niya ang presentasyon dito. Kung nananatili kayo sa akin at nananatili sa inyo ang aking mga salita, hingin ninyo ang anumang nais ninyo at ibibigay sa inyo. Liwanag na. Napakahalaga yung salita sa ating buhay. Bakit? Kasi ang salita, ang pagkain ng ating espiritu. Ano ang bunga? Ang bunga, kapag yung kanya salita na nananatili sa inyo, ito yung bunga. Ang iyong pamumuhay ay magiging sagana at laging matagumpay. Ito yung susi. Kaya hindi tayo sagana, maaaring may buhay tayo kasya-kasya, hindi kasya-siya. Maaaring nagtatagumpay tayo, pero hindi lagi. Ngayon, kung nananatili tayo sa Kanya at yung Kanyang salita ay nananatili sa atin, ang unang bunga, ang iyong pamumuhay ay magiging masagana at laging matagumpay. Sino ayaw nun? Ha? Sino ang ayaw ng masagana at laging matagumpay na buhay? Kailangan natin ito. Pangalawang bunga, laging sariwa at namumunga sa takdang panahon. Ibig sabihin na laging sariwa, ikaw ay laging, kumbaga, hindi ka tinatalaban ng anumang problema. Laging may problema, nakangiti lang. Yan ibig sabihin nun. Hindi ka apektado ng problema. Kagaya ngayon, sino sa inyo apektado yung mga balitang malapit na ang huling araw? Matindi na kayo yung gera sa Middle East. Kaya sa susunod na linggo, pagdating ko dito, magsisimula tayo mag-aral sa end time. Gusto kong ibahagi sa inyo ang kaalaman tungkol sa huling araw. And then, pangatlong bunga, lahat ng iyong gagawin ay nagtatagumpay. Ito yung tatlong bunga kung yung salita ng Diyos ay nananatili sa inyo. Ulitin ko, kayo nga magbasa ano yung tatlong bunga pag nananatili sa inyo salita ng Diyos. Number 1, ang iyong pamumuhay ay magiging masagana at laging matagumpay. pangalawa, Laging sariwa at namumunga sa takdang panahon. pangatlo, Lahat ng iyong gagawin ay nagtatagumpay. imagine, lahat ng iyong gagawin. Isang example ko na lang dito. Maaaring na-share ko na rin dito. No? Yung aking tiyuhin na nag-graduate ng teacher, pumasa sa DepEd, may civil service. Alam nyo, nung siya ay magtrabaho, pinili niya yung janitor. Hindi yung magturo. Ako kabalik. Ano kasing putak ito? Janitor ang pinili. At nagtyaga sa buhay ng janitor sa isang kumpanya. In-offeran siya ng DepEd kasi yung tatay niya principal eh. Ayaw magturo. Ngayon, nung nakausap ko siya, maganda na about mag-retire na. Siyempre, bata pa ako noon.
Ako, Tio, bakit naman dapat kung nag-teacher ka ngayon, baka principal ka na rin? Bakit janitor ang pinili mo? Sabi na, dito ako masaya eh. Dito ako nagbubunga eh. Yung teacher, wala sa puso mo yan, pinili ka ng magulang mo. At dito sabi niya, ang dami mo natutulungan, napagbili mo lang. Ako nagwawalis, nililinis ko upuan ng mga empleyado dito, at ako pa yung inutosang bumili ng merienda. Di ba di mo utusan? Masaya na yung buhay. Kaya hindi nakikita sa ganda ng posisyon eh. Nakikita yung saya na naglilito. Yun yung bunga. At alam nyo, nung siya yung mag-retire, tumanggap siya ng 2 milyon yung panahon na yun. At hindi lang yun, inawardan pa siya ng kumpanya dahil sa katapatan niya. Binigyan pa siya ulit ng 1 milyon, house in black, binigay pa. Nakita ninyo, hindi nakikita sa laki ng sweldo, hindi nakikita sa posisyon. Yung pagmamahal na ibinigay sa iyo ng Panginoon, nagbubunga yun. Kaya lahat, kahit ganito ka, magtatagumpay ka. Okay, kasi yung iba, may trabaho na, reklamo mo na reklamo. Ano ba naman ito? Ang init, ano ba naman ito? Ang agang kumigising, ano ba naman? Ay, ako. Habang nasa iyo yung ako, hindi ka magiging masaya sa buhay mo. Tanggalin mo yung ako. Tingnan mo. Palit mo yung pag-ibig. Magiging matiwasay ang buhay mo. Okay, pag-aralan natin itong tatlong ito. Una, ang iyong pamumuhay magiging masaganang matagumpay. Bakit? Sabi ng Joshua 1:8, huwag mong kaliligtaan basahin ang aklat ng kautusan o yung Word of God. Pagbulay-bulayan mo yun araw-gabi upang matupad mo ang lahat ng nakasad doon. Ibig sabihin nito, pag-aralan mo para matupad mo. Gaya ito nung tao na nagtayo ng bahay sa ibabaw ng bato. Ito rin yung nakikinig at ginagawa yung napapakinggan. Ito naman, sabi nga, basahin mo para matupad mo ng tama. Then, sa ganoon, magiging masagana at matagumpay ang iyong pamumuhay. Laging kondisyon niya rin. Ano nga ang tutuparin mo? Wala kang alam na kautusan. Gets nyo? Dahil sabi ng Panginoon, okay, bubuksan ko langit sa buhay mo at ibubuhos ko sa iyo ang lahat ng pagpapala na kaya mong tanggapin. Okay, bubuhos niya, nalalang kondisyon. Buksan mo yung bitana at ibubuhos ko. Dahil nasa iyo yung susi. Paano mo nga malalaman yung susi? Wala ka namang alam na kautusan. Kaya dapat maging masipag ka sa pakikinig at pag-aaral. Nasaan yung susi? Nasa iyo. Ano yung susi para mabuksan ni Lord yung pintuan ng mga langit? Ibigay mo yung ikapo. Di ba? Bring ye all the tithes into my storehouse so that there shall be meat in my house. Prove me, said the Lord, and I will open the windows of heaven. Kung hindi mo alam ito, wala, sarado langit sa buhay mo. Kahit hingi ka ng hingi, sarado langit. Isa pang kondisyon para masagot yung prayer mo. Sabi sa Malakay 2:15, bahain mo man ng luha, ubiyak ka man ng ubiyak sa iyong mga panalangin, hindi ka na pakikinggan ng Diyos. Bakit? Dahil malupit ka sa iyong asawa. Dahil hiniwalayan mo ang iyong asawa. Sa pagkasagutan nyo, hindi ka sasagutin ng Panginoon pag malupit ka sa asawa. Maraming mga bersikulo, kailangan alam mo na ito. At kung alam mo ito at ginawa mo, magiging kasagana ang iyong buhay at lagi kang magtatagumpay. Dahil ang testimonyo ko yung taga San Mateo.
kumuha ng engineering o board exam. Hindi nakapag-aral, di ba? Lesson ko na dito. Ulitin ko lang para sa mga absent. Ito ay nagtrabaho sa kumpanya, nakiusap yung kumpanya sa kanya. Kung pwede, kasi nagpapalam, humingi ng bakasyon para mag-review. Sabi ng kumpanya, pasensya ka na, hawak mo kasi yung posisyon na kailangan natin ngayon. Kaya ang pwede lang natin ibigay sa yung bakasyon ay 2 linggo. Mag-self-study ka na lang. Self-review. Okay? Ang problema, yung 2 linggo, sabi ng kumpanya, naku, sabi na, alanganin pa rin. 1 linggo lang. Dahil importante ka sa posisyon mo. Mahalaga yung ginagawa natin ngayon. Sabi ko, imagine kung pag-take siya ng... Pero, itong taong ito talagang very active sa church. Itong taong ito talagang lahat, bibigay siya ng kanya ikapo, very active sa church, very active sa ministry, at ang maganda pa dito, hindi pumakalya, laging may dala na bago kay Lord. Talaga nagbubunga. Ito ngayon, 1 linggo, nag-review. Siyempre, ano ba naman mapag-aaralan mo? Board exam yun. Kasi may 1 linggo na mag-aaral, yung iba nga, pumapasok sa review school, 6 na buwan. Ito 1 linggo lang. Kaya kung siya nag-review, nag-crack yung puta, ano kaya unahin mo, blah, 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 blah. Dumating exam. Okay, first day of exam ay 170 items. Magsimula sila ng 8 o'clock hanggang 1 o'clock in the afternoon. Ngayon, sabi nga, Lord, huwag mo akong iiwanan. Sabi nga doon sa babantay, Sir, hindi ba makaingin ng isang upuan pa? Bakit? Basta, sige po mo, kinuha niya, nilagay sa tabi niya. Nagtataka yung bantay, ano na yung upuan sa tabi? May upuan lang siya. Yung sabi na, Lord, upo ka niya. Samahan mo ako, Lord. Imagine, yung tiwala, yung dikit ng relasyon, dahil siya makipag-usap kay Lord eh. Lord, upo ka niya. Holy Spirit, upo ka niya. Tulungan mo ako. Kaya binuklat yung test paper. Nako! Nung tignan niya, pupunti alam. Okay? Sinagot niya yung... Pero bago nagsagot, nag-pray muna. Tapos na-pray, nung makita niya, oh, hallelujah, medyo nag-cramp sa utak, tinamaan siya kayo ng migraine. Imagine, nasagot na niya yung alam niya, nung yung hindi na niya alam, ito na yung migraine. Alam niyo, ang migraine, nahihilo ka, nasusuka ka. Kaya, ang ginawa niya, natulog muna. Exam ha, natulog. Nagising. Alas 10 na ng umaga, nung magising. Sabi na, Lord, kapag ako'y sumuka, ibig sabihin sinyalis, na hindi ko na itutuloy ang pagkuha ng board exam. Hindi naman siya sumuka, nakatulog. Nung magising, nung buklatin niya ulit yung piece paper, abay may mga asterisk. Kita niya, alam niyo yung asterisk, yung mga marka-marka ng ganyan, no? Yan, kontrado na ganyan. Ito yung tanong, yung mga pagpilian mong sagot, may marka. Ayun na lang yung kanyang kinupya. Imagine, 10 o'clock na, alauna matatapos na, eh, ang dami pa. Kinabukasan, 2 araw yun eh. Nung buklatin niya ulit yung test paper, abay 75 items. Nung tingnan niya, may alam siyang, sigurado siyang 35. Okay. Eh yung 40, hindi niyo masyado alam. Kaya pray na naman, Lord, tulungan mo ako. Lumitaw ulit yung asterisk. Sagot. Okay. Pinasa. Sabi na, bahala ka na, Lord. Then, pagkaraan ng 1 linggo, may tumawag sa kanya. 5 o'clock madaling araw. Kinukongratulate na siya pumasa. Imagine,
Walang imposible sa taong nakainom. Amen. Lahat ng iyong gagawin ay nagtatagumpay. Kaya, tandaan ninyo, kung ang aking salita ay mananatili sa inyo, ang iyong pamumuhay ay magiging masagana at matagumpay. Okay? Maliwanag ba? Matutupad lahat sa iyo yung pangako ni Jeremiah. Ano sabi ni Jeremiah? Meron akong plano sa inyo, plano na kayo ay uunlad, plano na kayo ay may magandang kapalaran. Matutupad yun. Matutupad yung sinabi ng Panginoon, bibigyan ko ng buhay na kasiya-siya. Matutupad yun. Matutupad yung sinabi ng Philippians 4:19, but my God shall supply all your needs. Matutupad lahat yun kung yung kanyang salita ay nasa iyo. Okay. Pangalawa, ang buhay mo ay laging sariwa at namumunga sa takdang panahon. Dumating man ang problema sa iyo, hindi ka apektado. Yun yung sabi sa Psalm. Ito, mahaba ito. Sabi dito, mapalad ang taong hindi nakikinig sa payo ng masama. Okay, ito, pag-aralan natin ito. Kunwari, ikaw, may asawa, nag-away kayo ng asawa mo, nagsumbong ka sa tatay mo, nanay mo, sabi ng nanay mo, hiwalayan mo na lang. Mali yung payo, ibig bang sabihin, masama yung tatay mo, nanay mo. Ang ibig sabihin nito, hindi nakikinig sa payo ng masama, ito yung mga nagpapayo na hindi konektado sa salita ng Diyos. Di ba, ang dami sa radyo, ang dami sa TV, yung mga nagbibigay ng counseling, tignan yung counseling nila, wala sila sa Panginoon, puro sablay. At hindi sumusunod sa masama nilang halimbawa. Yan. Ito yung malaking influensya sa kabataan nila. Mga halimbawa ng media. Hindi siya nakikisama sa mga kumukutya at hindi nakikisangkot sa gawain masama. Sa halip. Sabihin na natin, sa halip. Sa halip. Kasiyahan niyang sumunod sa kautusan ni Yahweh. Binubulay niya ito araw at gabi. Yun na naman yung susi. Kasiyahan niyang sumunod sa kautusan ni Yahweh at pinag-aaralan niya ito araw at gabi. Kapag ginawa mo yun, katulad mo raw ay pulong kahoy sa tabi ng batisan, laging sariwa ang dahon. Yun, ang buhay mo ay laging sariwa. Wala sa iyo yung boring, wala sa iyo yung bang, kung minsan para bang wala ka sa sarili, kung minsan naaabulido ka, wala sa iyo doon. Laging masaya ang buhay mo. Hindi ka nagpro-problema, kundi yung problema ang nagpro-problema sa iyo. Kaya mong gawin nyo? Yung problema, mag-problema sa iyo? Amen. O yung sabi sa Matthew chapter 6, verse 34 yata yun. Ang problema, ang magpro-problema sa iyo. Then, sabi nga dyan, anuman ang kanyang gawin, siya'y nagtatagumpay. Ano susi? Yun yung ang kagalakan, ang kasiyahan niya, ay ang sumunod sa kautusan at pinag-aaralan yung kautusan. Yun ang kasusi. Kaya laging bumabalik tayo sa salita ng Diyos. Maliwanag po ba? Amen. At sa loob ng 36 years ko na sa ministry, lahat ng naging swapan, sugapa sa pakikinig ng salita ng Diyos, umunlad ang buhay. Amen. Lahat, wala akong nakita na hirap. Pangatlo, anuman ang kanyang gawin, ikaw ay magtatagumpay. Ayan. Ang sabi na sa Genesis, ito ay si Joseph. The Lord was with Joseph, nasa presensya siya, so that he prospered.
Yan. The Lord was with Joseph. Yung sanga nakakapit sa puno so that he prospered. And he lived in the house of his Egyptian master. When his master saw that the Lord was with him, mahalaga yun eh, the Lord was with him, ang sabi niya dyan, the Lord gave him success in everything he did. Binibigyan niya lagi ng tagumpay sa lahat ng kanyang ginagawa. Joseph found favor in his eyes and became his attendant. Potiphar put him in charge of his household, and he entrusted to his care everything he owned. Yun na naman yung susi. The Lord was with Joseph. The word was with Joseph. Kaya, bakit tayo nagpapakahirap? Napakasimple yung formula. Maging adik ka lang sa salita ng Diyos. Alam mo niyo yung ibig sabihin maging adik ka sa salita ng Diyos? Yun yung tuwan-tuwa ka makinig, tuwan-tuwa ka mag-aral, hindi mo inaabsinan. Kasi ganyan ako nung nagsisimula adik. Okay, then, pangatlo. Ano yung una? Kung mananatili kayo sa akin at mananatili ako sa inyo. Pangalawa, kung mananatili kayo sa akin at ang aking salita ay mananatili sa inyo. Pangatlo, kung mananatili kayo sa akin at ang pag-ibig ko ay mananatili sa inyo. Ano ang bunga kung nananatili yung pag-ibig ng Diyos sa inyo? Ito yung bunga. Kaya basahin mo na natin yung John 15, 9-10. Kung paanong inibig ako ng Ama, gayon din naman gayon din naman iniibig ko kayo. Manatili kayo sa ating pag-ibig. Yan. Kung tinutupad ninyo ang ating mga utos, ano yung utos? Manatili kayo sa ating pag-ibig, tulad ko, tinutupad ko ang mga utos ng aking Ama at ako'y nananatili sa kanyang pag-ibig. Sinabi ko sa inyo ang mga bagay na ito upang mapasa inyo ang kagalakan ko at nang sa gayon malubos ang inyong kagalakan. Wala kang problema, lubos ang kagalakan. Amen. Ang pinakamagandang buhay, walang problema. Amen. Ang sabi ng mga tao, baliw lang, walang problema. Ang sabi ng Biblia, kung nananatili pag-ibig na sa inyo, walang problema. Amen. Paliwanag po ba? Okay, mag-aralan natin dito. Ano ang bunga kung mananatili pag-ibig? Siyempre, kung manatili tayo sa Panginoon, ang bunga ay pag-ibig. Ngayon, ang pag-ibig, nagbubunga ito pag ang pag-ibig na sa atin. Sa Tagalog muna, kahit yung tignan. Subalit ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig. Sabi nga natin pag-ibig. Pag-ibig. Nilagyan ko ng guhit o yung pula, ang bunga. Hindi niya sinabing ang mga bunga. Ang sabi, ang bunga, ibig sabihin isa lang. Ano yung isa na yon? Yun yung pag-ibig. At yung pag-ibig na yun ay nagbubunga. Ano yung bunga? Kagalakan, kapayapaan, katiyagaan, kabaitan, kabutihan, katapatan, kahihinahulan, pagpipigil sa sarili, walang batas laban sa mga ito. Ano ibig sabihin na walang batas? Walang magagawa ang Satanas sa inyo. Kapag nasa inyo ito. Okay, tingnan din natin sa English. Singular din. But the fruit, walang S, of the Spirit is love. Then love produces joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control. Against such things, there is no law.
Okay, ano ang ibig sabihin nito? Kapag tinanggap natin ang Espiritu, kapag tayo naging templo ng Espiritu ng Diyos, nililinis tayo ng salita ng Diyos, then nagbubunga sa atin ng pag-ibig. Kapag sa iyo nasa pag-ibig, kapag ang pag-ibig nasa iyo, at nawala yung ako, ay magandang buhay. Walang problema. Wala kang makain, walang problema. Para si Lord. Gets nyo? Pero kung wala sa iyong pag-ibig, walang makain, burito ka na. Sinisiksi mo na sa asawa mo, baka pati aso, pusa, tinatagyakan mo na. Pero kung nasa iyo yung pag-ibig, wala kang pagkain, walang problema. Kaya mo mag-pastain. Ganon yung taong umiibig. Okay. So, yun ang bunga, pag-ibig. Kapag nananatili tayo sa ating Panginoon, nagbubunga ng pag-ibig. Okay? Ang bunga ng pag-ibig ay pag-aalay mo ng iyong buhay sa iyong mga kaibigan. Ito yung pangalawa. Kapag ang pag-ibig ay nasa iyo, ang pag-ibig ay nagbubunga ng joy, peace. Pangalawa, kapag ang pag-ibig ay nasa iyo, yung iaalay mo, yung buhay mo sa iyong mga kaibigan, yan ang matinding bunga. Kaya mong ialay. Siguro kung nanonood kayo ng CV, ang isang moto ng mga sundalo pagdating sa giyera, kapag nasa giyera na sila, lalo na yung mga marine, isa lang ang moto nila, no one will be left behind. Kaya pagka tinamaan ng bala yung kanilang kasama, sugatan, kahit na grabe, ang dami na nilang kalaban, delikado na buhay, hindi sila dapat umalis hanggat hindi nila nadadala yung may tama nilang mga kasamahan. Yun yung pag-aalay mo ng iyong buhay sa iyong mga kaibigan. Meron akong nabasang istorya dito. Siya sundalo. Kasama sa giyera sa Vietnam. Ngayon, habang sila nakikipaglaban, ay nakusap sa kanyang Panginoon. Sabi doon, umalis ka dyan sa pinagtataguan mo. Umalis ka dyan. Ngayon, nung alis siya, sabi na sa kanyang kasama doon, kaibigan niya matalik, alis tayo dito, di pa tayo ng pagtataguan, ayaw. Wala, hindi na makikita dito. Maganda ito. Ating pinagkukublihan. Hindi niya napilit. Siya naman, umalis lang. Hindi naman siya nagkubli. Lumapalan siya sa medyo malayo-layo sa pinagkukublihan. Yung pala, dumating yung bomba, doon tumama. Kasi kapag kasama mo ang Panginoon, walang problema. Ililigtas ka sa anumang problema. Nung makita niya yung kasama niya, sugatan, dumarating na yung kalaban. Sabi na, Lord, hindi ako piling malis. Kailangan kong tulungan yung aking mga kapatid, yung aking kaibigan. Ang sabi sa kanya ng Panginoon, okay, balik kayo ulit doon sa butas kung saan yung bumba. Balik kayo doon. Hinila niya doon. Nagtatingan yung mga kalaban, ay lahat yung mga kasamahan. Ang akala ng mga kalaban, kung tinamaan na ng bala yun, ng bomba, yung naligtas. Ang sabi ng Panginoon, hindi ko pwedeng iwanan. Kaibigan ko sa Panginoon. Bunga ng pag-ibig, pag-aalay ng buhay mo sa kaibigan. Nasa Biblia ba yung pastor? Ano sabi na? Nandun pa rin sa John 15:13. Walang pag-ibig na hihigit pa kaysa pag-ibig ng isang taong nag-aalay ng kanyang buhay para sa kanyang mga kaibigan. Sabihin natin, mga. Bakit mga? Alam ni Lord, hindi lang iisa yung kaibigan natin Marami tayong kaibigan. Kaya, bunga ng pag-ibig, kailangan
ialay natin yung buhay natin sa kanila. Kung minahal natin yung ating buhay, ibig sabihin, mahalin mo rin yung buhay ng mga kaibigan mo. Kung mahal mo yung kaligtasan ko, mahalin mo rin yung kaligtasan ng mga kaibigan mo. Huwag nyo pabayaan. Dahil gaya ng istorya. Di ba yung istorya na sila sa Lot at yung mayaman, nung mamatay sila, napunta yung mayaman sa impyerno. Si Lazaro kasama nga si Abraham. Nakiusap yung mayaman. Nakita niya si Lazaro na nung sila nga sa lupa, namamalimos lang. At hinuhulugan lang niya ng mumo para may makain si Lazaro. At habang kumakain, namumulot si Lazaro ng mumo, dinidila ng aso yung kanyang mga sugat. Kaya nung namatay silang dalawa, yung mayaman napunta sa impyerno, si Lazaro napunta sa Abraham Boso. Noong panahon na yon, wala pang tao sa langit. Kaya tinatawag, doon may partisyon sa ilalim ng lupa, Abraham Boso at saka Hades. Natanong ng mayaman yung si Lazaro kasama si Abraham. Sabi niya, Abang Abraham, pwede ba utusan mo si Lazaro na isaw-saw niya yung kanyang daliri sa tubig at palamigin yung dulo ng aking dila? Ayan ha. Ano ang ibig sabihin nito? Sa impyerno, walang tubig. Maraming wala sa impyerno. Sa impyerno, walang tubig. Sa impyerno, walang hangin. Sa impyerno, walang kamatayan. Gets nyo? Sa impyerno, walang pintuan para ikaw makalabas. Hingin mo man nang mamatay ka na, sabi ng Panginoon, o sabi ni Satanas, walang kamatayan dito eh. Walang katapusang paghihirap lang dito. Kaya yun yung problema ng taong mayaman. Sige Lord, Amang Abraham, utusan mo si Lazaro doon sa bahay ng ating ama. Dahil meron pa akong 5 kapatid. Nakatulad ko na pag mamatay sila, pupunta rin sila dito sa impyerno. Utusan ko pagsabihan sila para hindi na sila pupunta dito sa impyerno. Ano sabi ng Panginoon ni Abraham? Nandun na yung mga salita ng mga propeta. Andun na yung mga salita ni Moses. Sabi nung mayaman, ay Amang Abraham, hindi sapat yun. Pero kung merong isang namatay at babalik sa kanila, ay maniniwala sila. Ang sabi ni Abraham, kung ayaw nilang paniwalaan yung mga salita ng propeta at salita ni Moses, eh lalo hindi nila paniniwalaan yung isang patay na muling nabuhay. Eh siyempre ikaw nga ba naman, takot ka sa mundo eh. Bumalik yung patay para sabihan ka, makikinig ka kaya? Gets nyo? Kaya mahalaga ang salita ng Diyos eh. Kaya itong taong mayaman, saka lang na na-realize na mahalaga pala salita ng Diyos, ang kaso huli na. Sabi mo sa katabi mo, hindi pa naman tayo huli. Maliwanag ba? Kaya napakahalaga. Isa lang formula sa buhay ng tao, salita ng Diyos. So kailangan i-alay din natin yung ating buhay kung nasa atin ang pag-ibig ng Panginoon. Dahil sabi niya, si Jesus Christ sabi niya ako ang mabuting pastor. Iniaalay ng mabuting pastor ang kanyang buhay para sa mga pupa. Yan ang ating Panginoon doon eh. Kaya binigyan niya yung kanyang buhay sa atin. Bakit? Dahil pag-ibig. Ang sabi nga doon, dalon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan at ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak para sa kaniligtas ng tao. Pag-ibig. Ngayon, kung nasa yung pag-ibig ng Panginoon, makikita yung pag-aalay mo sa ibang tao. Gets nyo? Amen. Okay. Then, Matthew 6:54. Ganyan. Parang itong talatang ito ay isinigit ko para mabigyan natin ng priority.
ang salita ng Diyos. Sabi niya, walang alipin makakapaglingkod ng sabay. Sabihin natin sabay. Sabay. Sa dalawang Panginoon. Dalawang Panginoon. Sapagkat kapupuotan niya ang isa at iibigin ang ikalawa. Paglilingkuran ng tapat ang isa at hahamakin ang ikalawa. Hindi kayo maaaring maglingkod ng sabay sa Diyos at sa kayamanan. Pero bakit wala dito si Satanas? Samantala sabi doon, walang alipin makapaglingkod ng sabay sa dalawang Panginoon. Sino yung dalawang Panginoon? Ang Diyos at kayamanan. Wala si Satanas. Ibig sabihin, mas tinawag pa ang talatang ito na Panginoon ang kayamanan kaysa kay Satanas. Mas matindi ang kayamanan kaysa kay Satanas. Sa English, no one can serve between two masters. Either he love the other one and hate the other one, or despise the other one and serve the other one. No one, sabi na, can serve God and money. Yung kayamanan pera sa natin na doon. So dito, kung titignan natin, Panginoon din pala ang pera. Maliwanag pa. Tingnan ninyo mga tao ngayon. Kapag sinabi ko, pagkakakita nito, oh Lord, sa kanila tayo makita itong muna. Yes, God. And then God is a jealous God. He's a jealous God. Napaka-siloso ang ating Panginoon. Kapag binigyan mo ng importansya, ay nagsisilos, nagtatampo ang Panginoon. Kaya nga, nung ako'y naborn again, lahat ng gawain namin pagdating ng linggo, stop. Lahat dapat sa church. Bakit? Minana ko rin yung tatay ko eh. Pagdating ng linggo, sabi ng tatay ko, lahat. Walang gagawa. Sa church lahat. Hindi pa naman ako bulagin doon eh. Nadadanda ako sa tapang ng tatay ko. Kaya ang ginagawa ko noon, pasok din ako sa church. Pag siya na nagsisermon, tatakas ako sa church. Di kukuha na ako ng mga palaka, ng mga suso, ulan, ng tanghali. Ito na naman, pagdating na, galit na galit. Hindi ba sabi ko, pagdating na nito sa church tayo, ba't ka hindi lang punta church? Eh, nagpunta naman ako ah. Hindi naman yung sinabi niya, alis ka na. Bawal, eh, at least nagpunta ako doon. Okay, pagdating nyo, may ulam kayo. Yun yung isip nang wala pa sa Diyos. Pero nung makita ko at nagkaroon ako ng koneksyon kayo, okay, in-stop ko ang operation ng isip ko pagdating ng linggo, kahit nakikiusap ko, maraming customer, dahil mabenta ang suka pagdating ng linggo, in-stop ko. Hindi kami nagtratrabaho pagdating ng linggo. Pati delivery, stop. Why? God is jealous na. Eh wala tayong ginawa kung di maghingi sa Kanya eh. Lord, pahingin ang hangin na aking sinisingho. Libre yun. Yung mga nasa ospital, binabayaran nila yun. Lord, pahingin ang lakas. Lord, pahingin ang masarap na pagtulog. Abay, akala yung iba, baliktad eh. Ay, ang hirap matulog, ang tigas ng kama. Bibili ng konsol, hindi rin makatulog. Isa lang magbibigay ng masarap na pagtulog, si Lord. Yes. Maliwanag ba? Eh kung siya lahat yung kasagutan, hindi manatili tayo sa Kanya. At yung Kanyang salita, manatili sa atin. Maliwanag po ba? Amen. Okay, Matthew 16. Ang naghahanap ng magligtas ng kanyang buhay. O ano naman yung sabihin niya? Ito yung inuuna natin ng ating sarili. Mas binibigyan natin yung ating sarili. Ang naghahanap na maligtas ng kanyang buhay ay mawawalan nito. Ngunit ang
mawalan ng kanyang buhay alang-alang sa akin ay magkakamit nito. Ang liwanag niya. Ano bang hinahanap natin? Kaligtasan. Sino ba nagbibigay ng kaligtasan? Si Lord. Bakit mo na ito sa sarili mo? Kailangan mo pala kaligtasan. Kaya sabi niya, ang naghahanap na magligtas ng kanyang buhay ay mawawalan nito. Ngunit ang mawalan ng kanyang buhay alang-alang sa atin ay magkakamit nito. Then, sapagkat ano ba ang mapapala ng isang tao, makamtan man niya ang buong daigdig. Kahit siya na yung si Bill Gates, si Joe, sila yung mga trilyones. Hindi na bilyon, trilyon. Makamtan man niya ang buong daigdig, ngunit mapapahamak naman ang kanyang kaluluwa. Ano ba ang may babayad ng isang tao para mabawi niya ang kanyang kaluluwa? Sapagkat darating ang tao, ang anak ng tao, na kasama ang kanyang mga anghel. Ito na yung rapture. At taglay ang dakilang kapangyarihan ng kanyang ama. Sa panahon iyo'y gagantimpalaan niya ang bawat tao ayon sa kanilang ginawa. Maliwanag mo ba? Kaya nung mapag-aralan ko ito, ako, wala akong pakialam sa buhay ko. Ang mahalaga, nakikialam ako sa buhay ng Diyos. Dahil matatagpuan mo eh. Alang-alang sa Kanya, matatagpuan mo. Pipilitin mo yung sarili mo, bigyan ng karangyaan. Okay, kaya mong bigyan, pero hindi mo kaya bigyan ng kaligtasan. Siya lang. Para ano? I-alay mo sa Kanya, matatagpuan mo. Then, tandaan ninyo, may ilan sa inyong naririto. Sabihin natin, ilan. Ayan. Tignan nyo kung kasali kayo rito. May ilan sa inyong naririto na hindi mamamatay hanggat hindi nila nakikita ang anak ng tao na dumarating bilang hari. Ibig sabihin nito, pagdating ng rapture, merong makakakita personal sa rapture sa kanya. May karugtong pa ito. Heaven and earth shall pass away, but my word shall not pass away. Kaya, totoo ito. Pagdating ng rapture, marami nang patay. Pero ang sabi dito, mayroong ilan sa inyo ang aabot ng rapture. Sino may gusto? Lalo nyo makikita pag pinag-aralan natin ng end time. Mag-start tayo sa susunod na Sunday. Pero itong kaning Sunday dahil sa Quirino ako. Okay, basahin nyo ito. 1, 2, 3. Conclusion. Ito nyo, nangiti kayong lahat. Okay, may natutunan ba kayo? Amen. Marami? Marami po. Okay, basahin natin lang ito. 1, 2, 3. Hindi niyo ako pinili. Kayo ang pinili ko. Pinili ko kayo upang kayo'y magpunga at manatili ang inyong bunga, upang ang anumang pinili niyo sama sa aking pangalan ay ibigay sa inyo. Ito yung tanong. Ano-ano ang dahilan na anumang hingin ninyo sa Ama sa pangalan ni Jesus ay bibigay niya sa iyo? Unang dahilan, ikaw ang kanyang pinili. Sa paanong paraan? Paano kanyang pinili? Una, ikaw ay may madikit o close na relasyon sa kanya na nananatili ka sa puno. Relationship, makapit ka o yung relasyon mo sa kanya masyadong madikit. Yun ang dahilan. Pangalawa, ang kanyang salita ay nananatili sa iyo. Pangatlo, ikaw ay tumibay, lumago at nagbunga ng sagana. Then,
Pagka nasa iyo yung tatlong yan, humingi kayo at kayo'y bibigyan. Sapagkat ang bawat humihingi ay tumatanggap. Tandaan niyo yung tatlong yan. Pag nasa iyo na yung tatlong yan, humingi kayo at kayo ay bibigyan. Ang liwanag sabi sa John 15:16, humingi kayo anuman sa aking Ama sa pangalan ko at ibibigay na sa inyo. Kung nasa inyo itong tatlong requirement ba ito? Jack, lahat na hingin nyo, ibibigay sa inyo ng ating Panginoon. Naliwanag ba? Amen. Alam niyo mga Pariseo, kabisado nila yung Biblia. Kanya lang, hindi nila ginagawa yung kanilang alam. Okay? May natutunan ba? Amen. Magbubunga na ba kayo? Amen. Ano yung tatlong bunga? Nakalimutan ka agad, no? Alam nyo, may napunod akong joke sa Facebook eh. Sabi ng kasawang lalaki, Darling, kung tatawag ba ako sa iyo ng alas 9 ng umaga, makikilala mo ba yung boses ko? Siyempre naman. Darling, kung tatawag ako sa iyo ng alas 3 ng hapon, makikilala mo yung boses ko? Okay, siyempre naman. Asawa kita eh. Darling, kung tatawag ako sa iyo ng alas 6 ng hapon, makikilala mo yung boses ko? Siyempre naman. Then, ang sumunod na sinabi niya, tok, tok, tok. Sabi ng babae, sino ka? Who is there? O tingnan mo, hindi mo na ako kilala. Kaya, tandaan ninyo, ang Panginoon, hindi niya makakalimutan yung boses ninyo kapag nasa inyo itong tatlong ito. Ikaw ay may close relationship sa Kanya, yung Kanyang salita ay nasa iyo, adik ka sa Kanyang salita, at ikaw ay tumibay, lumago at nagbunga ng sagana. Hingin mo na lahat. At ito'y ibibigay sa iyo ng Kanyang Ama. Amen? Kaya tayo lahat ay tumayo.